Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mateo chapter 25, verse 46. Sinasabi dito na, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Biblia, ang dalawang destinasyon ng buhay ay langit at impyerno. Mahalagang kumakatawan sa dalawang walang hanggang resulta batay sa pagpili at kaugnayan ng isang tao sa Diyos sa panahon ng kanilang buhay sa lupa. Pinipigang diin din ng Biblia na ang mga individual ay may pagpipilian na sundin ng Diyos at piliin ang landas na patungo sa langit. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang pagtanggap kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas ang susi para sa langit. Ang dalawang uri ng walang hanggan ay ang buhay na walang hanggan at ang walang hanggang kamatayan, na mga espiritual na konsepto na higit pa sa pisikal na buhay. Ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan at isang regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang buhay na walang hanggang kamatayan ay walang hanggan at isang espiritual na kamatayan na may kasamang paghihiwalay sa Diyos. Ayon sa karamihan ng mga paniniwalang Kristiyano, kapag nabuhay na muli, ang katawan ng mananampalataya ay liliwalatiin at mararanasan ang buhay na walang hanggan sa langit, habang ang katawan ng hindi mananampalataya ay tataas para sa paghatol at haharap sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, na kadalasang tinutukoy bilang impyerno. Sa esensya, ang pangunahing pagkakaiba ay nakasalalay sa layunin ng kanilang muling pagkabuhay, na ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng muling pagkabuhay ng buhay at ang mga hindi mananampalataya ay isang muling pagkabuhay ng paghahatol. Ang muling pagkabuhay ng mananampalataya ay isang binago, perpektong katawan na mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos sa langit. Ang pagkabuhay ng hindi mananampalataya ay isang katawan ay tinaas upang harapin ang paghatol sa kadakilang puting trono na humahantong sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang ibig sabihin ng maganda para sa worst or masama ay hulaan ng mga potensyal na negatibong resulta o hamon at aktibong magplano kung paano pamahalaan ang mga ito. Kahit na umaasa ka sa pinakamahusay na posibleng senaryo, sa esensya ito ay tungkol sa pagiging handa para sa pinakamasamang sitwasyon at pagkakaroon ng mga contingency sa mga lugar. Panalangin para sa pagkawala or praying for the lost ay maaaring humingi ng kaaliwan, kapayapaan at lakas ng panahon ng kalungkutan. Maaari din itong humingi ng patnubay at presensya ng Diyos. Ibig sabihin ng preaching for all cause ay magpakalat ng isang mensahe o paniniwala ng may hindi natitinag na determinasyon, kahit na nangangailangan ito ng malaking personal na sakripisyo, pagharap sa pagsalungat o pagkakaroon ng negatibong kahihinatnan. Mahalagang unahin ang paghahatid ng mensahe higit sa lahat, anuman ang personal na gastos na kasangkot. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.